Tila nakukwestiyon ngayon ang sinseridad ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kasunod ng engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Lumabas sa pagdinig sa Senado kahapon na inabot ng 10 oras bago na ipatupad ang tigil putukan mula nang maalerto ang MILF Ceasefire Committee. May news to go si Joseph Moro. Drone shot ito na pinangyarihan ng madugong engkwentro ng PNP SAF troopers at MILF sa Mamasapano. Sa gilid ng ilog, nagtago umano ng buong araw ang 55th Special Action Company ng SAF na nagsilbing blocking force sa operasyong pagtugis kina Marwan at Usman. Napaligiran umano sila ng mga kalaban, isa lamang ang nakaligtas. Malapit lamang doon ng highway na pinwestuhan ng mahigit 300 PNP SAF na reinforcement sana ng mga nabaril na pulis. Pinuntahan ng Kalinaw Mindanao People's Fact-Finding Mission for Truth and Accountability in the Mamasapano Incident ang lugar. Bahagi ng isasagawang investigasyon ng Kamara sa Miyerkules. It was a suicide mission. Bakit pumasok ng ganun lang? Wala naman akong alam sa mga tactical plans or whatever, but common sense dictates. No, you do not put in a few and then let the rest mag-antay na lang. Tragic talaga ang mangyayari ng isang pwersang papasok dito nang ito ang kanilang dadatnan. Sa Senado na nagsimula ng mag-imbestiga, inusisa si MILF Ceasefire Committee Chairman Rasid Ladyasan. Aniya, bandang alas 6:30 na ng umaga ng January 25, nalaman ng MILF Ceasefire Committee ang engkwentro. Agad daw nila itong itinawag sa gobyerno para sa tigil putukan. Alas 10:30 ng umaga, nag-text sa MILF si Government Ceasefire Committee Chair Brigadier General Carlito Galvez na nagbigay na siya ng abisong ceasefire sa PNP. I-request din daw ito sa 105th Base Command ng MILF. Simula po sa umaga, in contact na kami sa commander sa ground. Sino to? Si Ustad Zakaria Guma at saka si Ustad Wahid. Hinihinga namin sa kanila na magtulungan kami at very cooperative naman sila. Pero bandang alas 4 ng hapon pa umatras ang 105th Base Command ng MILF, 10 oras na mula nang naalerto ang Ceasefire Committee. Hirap na po yung close encounter, ang dami po kasi naging constraints at ang situation po is parang self-defense at battle for survival. Ang hindi pa masagot ng MILF, itong tanong ng pulisya sa sinapit ng kanilang kasamahan at mga nawawalang kagamitan. Almost all were shot at close range, in their heads, with high-powered rifles, to see to it that they were dead. They were stripped of their uniforms, clothes, firearms, and personal belongings, and cell phones, even telling the wives of my men, patay na ang asawa mo, huwag ka nang tumawag. Parehong animoy tumutulay sa lubid ang gobyerno at MILF tungkol sa usapang pangkapayapaan. Minsan na yan nasubok noong 2011. Matapos ang sekretong pulong ni Pangulong Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad sa Japan, Agosto noong taong yun, sumiklab naman ang bakbakan sa Albarca, Basilan pagsapit ng Oktubre na ikinasawi ng 19 na sundalo. Tinutugis daw noon ng militar ang isang puganteng sangkot sa pamumugot sa Marines noong 2007. Operasyong sabi rin ng MILF noon ay di na-coordinate sa kanila. Nasa balag ngayon ang alanganin ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. On the side of the government is the chain of command in the proper way that is understood by both parties. Is the coordination sufficient? And the part of the MILF, again, bakit, why, how did this happen? You knew already that government forces were in front of you. Why did you not withdraw? We wait for the result, the findings of these two committees investigating the Mamasapano incident. After we receive the report, we will reconvene. Hindi naman minasama ni Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer ang pagsuspende ng Kamara sa pagdinig sa BBL. Baka mas mabuti naman talaga na magkaroon muna ng kalinawagan dito para maluwag ang loob ng lahat at maging mas bukas ang isip sa pagtatalakay dito sa BBL pag medyo malinaw na to. Dahil sa Mamasapano encounter, ang mga taga-barangay Tukanalipaw, di maitago ang takot sa seguridad at kawalan ng kabuhayan. Gusto ng may-ari kung maghingi kung saan sila makahingi ng kaunting tulong. Pero si Rohaima na namatay ang mister na MILF, umaasa pa rin matutuloy ang Bangsamoro Basic Law. Kahit namatay ang asawa mo, gusto mo matuloy pa rin yung Bangsamoro Basic Law. Bakit? Kasi kawawa naman yung mga tao. Joseph Morong, GMA News.